Hello mga viewers. So, this time around, magkakaroon tayo ng revamp and mapapansin nyo, Tagalog tayo ngayon dahil sa mga nagre-request sa atin, no? So, maraming nagre-request sa atin, bakit hindi na lang daw Tagalog para madaling intindihin. So, eto na siya. Dati kasi kailangan nating Englishin kasi may mga tropa tayong nasa Australia, nasa US, nasa Malaysia, and of course sa Japan. So, siguro this time around, ang gawin natin, Tagalog na lang, pero lalagyan natin ng subtitle na English pagka nagkaroon tayo ng time, no? So, ganun ang magiging setup natin. And dahil revamp ito, yung mga dating video na in-upload natin, i-improve natin. Gawin natin sila na Tagalog at dadagdagan natin yung detalye. So, yung mga video natin yan, maliban dun sa mga piyesa na kailangan, yung mga gamit na kailangan na o yung mga gamit na mai-involve, isasama natin yan at kung saan sila mabibili, no? Ganun ang ating magiging setup. And kung bago kayo sa ating channel, no, sana ma-consider nyo na mag-subscribe and sumabaybay kasi sa channel na to, nagbubuo tayo ng mga budget meal na project. So, currently, meron tayong Toyota Vios, 1.5 liter engine na manual transmission. Meron din tayong Suzuki Swift na Gen 2, no? 1.2 lang yung engine, pero JDM build din. So, kung nagbubuo din kayo ng ganon, alam ko, ma-appreciate nyo tong channel na to kasi ang mga pyesa natin mostly galing Japan. May mga nagsasabi na purist build daw tayo kasi nakikita nila catalog build ang binubuo natin lately, no? Pero hindi naman po, selected lang yan. Kumbaga, depende sa trip or kung tingin nating babagay ba talaga yung pyesa and kung kailangan natin. Bali ganun po ang ating setup. And gusto ko lang magpasalamat sa mga bumubuo ng Belta Club Philippines, no? Shoutout po sa inyo. Isa po kayo sa mga inspirasyon ko para ituloy itong project. Actually, marami tayong in-unload na personal na bagay. So, magpo-focus tayo this year dito para ma-share natin yung knowledge kung paano gawin ng mga bagay-bagay, yung mga pyesa, kung paano isalpak, no? Alam ko na medyo rare yung mga piyesa natin kasi hindi sila mabibili locally. Sa Japan pa sila na nakukuha. So, maliban po sa mga members, salamat din kay Sir JR na nag-create nung group, no? Nabanggit niya sa akin na siya yung nag-create. Alam ko nagkaroon kami ng transaction yan. Hindi nga lang siya belt apart, no? Pero belt siya. Literal na belt, no? So, thank you Sir JR and thank you rin kay Sir Doc Gerhard. Minsan natatag tayo ni Sir sa mga recommendation, no? Kung saan yung mga naghahanap ng pyesa. Maraming salamat. And pati din yung mga ibang nagtatag sa akin, hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you. Salamat sa suporta and hopefully subaybayan nyo pa rin yung channel natin. Yung mga previous video, i-revamp din natin yan. Huwag kayong mag-alala. Yung mga viewers natin, lalo na dyan sa may bandang Visayas, no? So, salamat sa inyo. Sana stay tuned lang kayo. Marami pa tayong isasalpak dun sa sasakyan. Marami tayong piyesa na naghihintay dyan. Marami din tayo na isalpak na videohan natin pero hindi natin sila na-upload kasi hindi pa sila na-edit, no? Siguro mababanggit ko dyan yung TRD Japan headers, no? Nasalpak yan 2022 month of January. Kung natatandaan ko ng tama, January 2 yon, no? So isipin nyo, 2 years na siyang nasalpak. May mga video tayo pero hindi natin siya na-edit kasi gawa nga ng sobrang busy natin, no? So, i-cover pa rin natin yon. Isasama natin yan sa mga revamp videos, no? Yung kung ano yung naging experience natin, kung paano yung challenges nung isinalpak, no? Pero for sure mag-enjoy kayo doon kasi napakalaking difference ang na-feel natin, no? So, NA engine tayo, no?
wala tayong supercharger, wala tayong turbo. So, though let's see kung anong magiging plano natin in the future kasi hindi lang for good yung mga inilalagay natin minsan kasi kagaya ng mga muffler natin, no? Siguro nasa 8 mufflers na yung na-try natin. And most of them galing sa Yaris hatchback, no? So, siguro isama na rin natin sa topic natin ngayon yung sa hatchback. Kasi maraming nagtatanong kung marami bang pwedeng makuha sa Japan na pwedeng isalpak sa BIOS. Kasi kung naaalala nyo, sabi ko nga, yung Toyota Belta or BIOS na-release sa Japan, hindi siya nagkaroon ng market masyado. Hindi siya kagaya ng hatchback. So yung hatchback, yun yung pinangkarera nila doon. And then yung Belta naman, more on commercial use for business purposes, no? And yung makina nung Belta pinakamalaking displacement is 1.3 na merong all-wheel drive na option. Meron din siyang 1.0 sa Japan. So sa atin naman, luckily, meron tayong 1.3, meron din tayong 1.5. So, ano pa ba? Yung mga dapat nating abangan na i-install pa lang, no? Siguro, isa sa mga mababanggit ko yung ginagawa natin ngayon, yung headlight na HID na galing sa top of the line variant sa Japan. So, stock HID yan. Isasalpak natin sa local BIOS na wala tayong splicing na gagawin. O lahat plug and play para just in case na may changes o kung baguhin natin yan o mag-change mind tayo, wala tayong iniiwan na marka dun sa existing na harness. Maliban doon, may mga throttle controllers din tayo, no? Siyempre, yung mga magagandang brand yan, JDM, no? Dalawang klase, meron tayong yung nilalagay dun sa pagitan ng connector ng gas pedal at saka yung isang magandang technology na hindi natin karaniwang naririnig, so Japan technology yan. Nilalagay naman yan dun sa mismong connector ng throttle body. So, check it out natin kung aandar yun sa local BIOS natin, no? So, yung nilalagay sa throttle body, medyo may presyo yan Pero ayun, papakita natin yan. Hopefully, mag-enjoy kayo. At marami pa tayong i-install. May mga rare parts tayo yung nilalagay sa upuan na minamasahe ka habang nagda-drive, no? Original part yan, Toyota part yan na for sure, hindi nyo pa naririnig, no? Dito lang siguro nyo makikita yan, mga sir. So, ayun, excited ako. Sana samahan nyo ako. Siguro, pakita natin ng suporta dito sa channel na to para mabuhayan tayo lalo, no? Para ganahan tayo na ituloy yung project na sunod-sunod, no? Kasi napakalayo ng mga gaps siguro. Minsan, after 4 months, doon tayo nakakapag-install. Very slow ang ating progress, no? Alright, so yun na muna siguro for now. Abangan nyo yung mga next videos natin kasi tuloy-tuloy na yan. And maraming salamat sa inyo. See you next time.